So, kapag okay na sa kanila, bibili na nila itong bahay na to? Binibenta mo daw tong bahay na to? Pamana na sa atin to ng mga magulang natin, ate. Oo ako ang panganay dito, kaya ako ang magdidesisyon kung anong gagawin sa bahay na to. Okay naman, sir, di ba? Nakita mo naman lahat, sir. O, di ba, sir, kahit na matandang bahay na tong bahay na to, alagang-alaga pa rin. Bukod sa naparenovate namin to bago mamatay yung mga magulang namin, puro babae nakatira dito. Kaya maganda pa rin. Okay, sige. Mukhang nagustuhan naman ng client ko sa ibang bansa. Wow, ayos! So, kapag okay na sa kanila, bibili na nila itong bahay na to? Yes. May ipa-finalize lang. Tapos kapag okay na, we will pay you in cash. Wow! Binibenta mo daw tong bahay na to? Pamana na sa atin to ng mga magulang natin, ate. Oo ako ang panganay dito, kaya ako ang magdidesisyon kung anong gagawin sa bahay na to. Huwag kayong mag-alala. Kapag nakuha ko yung kabayaran, mabibigyan ko kayo. Hindi pwedeng ibenta yung bahay na to, ate. Dito nakatira si Ella. Ipaubaya na natin sa bunsong kapatid natin to, ate. Total, pareho na naman tayo na may bahay, di ba? Huwag na natin pag-interesan to. Kung ikaw, wala kang interes dito sa bahay na ito, ibahin mo ako. Ibebenta ko tong bahay na to at walang makakapigil sa akin. Ako ang panganay, ako ang magdidesisyon, ako ang masusunod. Naintindihan? Bye! Bakit po? Bumalik lang po ako dito para picturean ulit yung loob ng bahay. Para maisend dun sa client na bibili ng property na to. Sorry po sir, pero hindi na po binibenta tong bahay at lupa na to. Ho? Akala ko magkakabayaran na lang, tas biglang di na pala bebenta to. Opo sorry po sir ha. Ang gulo nyo naman kausap. Ang dami ko pwedeng bilhin, tapos biglang hindi na binibenta to. Ang gulo nyo! Halika dito! Halika Aray dito! ko, ate! Lumayas ka! Lumayas ka! Lumayas ka na! Wala akong paki! Lumayas ka na sa bahay na to! Bilisan mo! Lumayas ka na! Lumayas ka na! Lumayas ka na sa bahay na ito! Walang hiya ka? Nang dahil sa pinagsasabi mo, nag-cancel yung buyer ng bahay na ito? Napakasalbahe mo! Pero totoo naman ate, di ba? Hindi natin binibenta tong bahay na to. Di ba napag-usapan na natin? Oo! Oo, napag-usapan na natin at ako ang magdidesisyon kung ano ang dapat gawin sa bahay na ito. Dahil akong panganay, naintindihan mo? Kaya wala kang karapatan na sabihin na hindi na binibenta itong bahay na to. Pero ate, may karapatan din kami sa bahay na to. Oo! Pero ako magdidesisyon kung anong dapat gawin sa bahay na to. Kaya ngayon, lumayas ka na lang! Lumayas ka na! Layas! Layas! Napakawalang hiya talaga ni ate. Wala siyang karapatang suluhin yung bahay na yun. At lalong wala siyang karapatang palayasin ka. Para sa'yo yung bahay na yun. O kung hindi man, lahat tayo, tatlo tayong magkakapatid yung may karapatan doon. Tama ka ate. Alam mo, kung katulad nyo lang ako na stable na sa work at kaya nang bumili ng sariling bahay, hindi ko na nanaisin na makipag-agawan sa bahay na yun eh. Tayong tatlo yung may karapatan doon. Hindi dapat ibenta yun.
Dahil pamana sa atin yun ng mga magulang natin. Ano ba to? Ate, hindi na sumasagot sa tawag si Ate Becca eh. Hindi na pwede to. Kailangan magawa na ng paraan to. Wala nang kapakapatid ngayon sa sitwasyon na to. At talagang umabot pa talaga tayo dito? Ha? Anong gusto niyong patunayan? Nakakahiya kayong maging kapatid! Kalma. Kalma. Upon checking dito sa papers ng lupain nyo, hindi sa'yo, Becca, nakatitulo ang lupain na binibenta mo. Nakatitulo ito sa inyong tatlong magkakapatid. Kaya, kailangan mo muna yung approval nila bago mo maibenta yung bayat lupa na yon. Dahil kung walang approval nila, it means illegal ang pagbebenta mo ng bahay at lupa nila. Alam ko, Kap! Alam ko! At talagang umabot pa talaga tayo sa ganon, sa ganito! Ha? Ate, kung hindi ka namin mapipigilan, dapat mamagitan na yung barangay. Ate, wala kang karapatan ibenta yung bahay kahit na ikaw pa yung panganay. Ganon! Ganon! Kalma. Teka, Sige! Pero magkalimutan na tayo magkakapatid! Ha? Simula ngayon, ayoko na kayong makita. Pero hindi ko ibibigay ang parte ko sa bahay na yan. Kalimutan na tayo. Simula ngayon, wala na akong kapatid. Ate! Anong nangyari? Ate, si Ate Becca daw nasunugan ng bahay. Ate, Rose, Ella, ate, nabalitaan namin yung nangyari sa'yo. Ate, nandito kami para mag-offer ng tulong na kaya namin ibigay. Nandito kami para sa'yo. Nandito kami na mga kapatid mo. Ate, kung ano man yung nangyari sa atin dati, wala na sa amin yun, ate, dahil mahal ka namin. mga kapatid, sorry. Napakabuti niyo sa akin. Kahit na naging masama ako sa inyo. Nandito pa rin kayo para tulungan ako. Ate, bukas yung bahay natin para sa'yo. Pwede kang tumira doon. Ate, yung bahay na yun, sa atin yun. Maraming salamat mga kapatid. Sa pinagsasabi mo, nag-cancel tuloy yung client ko sa bahay na ito. Buyer. Ay, buyer! Right. Anong client? Buyer. Ano ka? Services? Ganun mo. Pag ganun. Hinigal din akong Kahit nakaiyak. Aray ko, hinigal na ako. Kaya nakalimutan ko na. Nag-cancel tuloy yung buyer ko sa bahay na ito. Pipili na nila itong bahay na to? Yes. May pa-finalize lang. Tapos kapag okay na, we will pay you in cash. Wow!
Cut. So, Pag-apil yung... Simula ngayon, wala na akong kapatid. Landi yung kapitan. Si Kap. bigyan kita ng bayad lupa. Hindi na lang ganyan. Saan si ka? Just calm. Ang pakalandi. Kailangan, aksyonan na natin to. Hindi galit. Hindi pwede to. Kailangan gawa na. Kailangan, Kailangan gawa na natin ng paraan. Hindi worry. Walang Galit. kapapapatid sa... Hindi na tumakapit sa tao. Ano? Tumatagal. Okay. Wala lang kawa. And, cut. Ate, hindi na sumasagot sa tawag si ate. Ano ba yun? Sinasakawa siya. Tawag si ate Tita Juday. Stop laughing ka, ma'am. Sorry, Direk. Boss? Sabi ko sa kanya ganun. Sabi niya, Nag-hello. tapos nagtatalon, di ba? What? Superman! Superman!